following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Easy na! Palakpakan ka! Ang epesyente kapartner ni Mayor Rex, Vice Mayor Edsel Di Maywat! Palakpakan! Okay, siyempre po, mula iba ang naganatong Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva! Arriba Oliva! Oliva! Arriba Oliva! Oliva! Arriba Oliva! Oliva! Arriba Oliva! Oliva! Mayor Rex Oliva! Iwan dirigan, nagabot na po sila. Tadi na, napaglaong ta, kading iri. Arriba Oliva! Na po sila. Salamat po sa Diyos na nagabot na po kamo. Napaglaong ko para po sa progreso. Timwan iriba na Barita kaninyo, kakana kong pagdalagan bilang congressman sa the 5th District of the Province of Camarines Sur. Sa loob po sa 9 na taon ko bilang gobernador, naging arini po sa puso ko aring konada. Dakol po akong mga naging amigo e amiga, nasanguan baga ng mga kapamilya ko na. Sa 10 na taon, dakol na po kitang pinagiribanan. Sa karayan man o kasakitan, migbagyo, migbaha, pirmi kitang nagtitinabangan. Sa lambang piyesta, birthdayan o kasal, dakulong honra ko na po na pirmi ninyong maimbitaran. Lalong-lalo na pag ako po kinukukupan ninyo bilang Ninong Migs. Alagad, orag sa ngamin na nagtatak sa isip sa good puso ko, kamatura na sa diring kunada, pag ika nagtabang, siguradong susulugon man ika. Nabayad ko po adi sa 3 beses na pagdalagan ko bilang gobernador. Lalong-lalo na po ku 2019 elections. Rin ko na talagang nagsurug ka na ko. Kaya inaasigurar ko po kamo, dili ko man kamo pababayaan. Padagos po akong maigot para kaninyo, sagkod para kanato sa di distrito. Primero po sa mga gigibong ko sa Kongreso, kintatabangan po ninyo, inguwaon na mapondoan sagkod maputnan adtong 46 billion pesos World Bank study
para sa wakas masolusyonan pagbabaha sa distrito. Kay punta po pondo galin sa nasyonal, 46 billion, kaya dapat representante na nakikipaglaban. Inaasigurar ko, gigibuon ko ang amin para ma-realisar, as in most importantly, mapunan ading proyektong adi. Sa di man po syudad ka iriga, pigmamawat ko, sagkod iigutan ko na magkaag ko modernong ospital. Ako po nga ni namumundo ta solamente iriga a syudad na uda public hospital sa di enterong Kabikulan. Kinakaya ta pong magkaag ko nin Camarines Sur Medical Center sa Banasi, kayang-kaya tamampuan, nagibuhon sa di payabatang syudad na iriga. Sanguan, kay puha nagibuhon tang prioridad programa sa salud. Dapat na andam, sagkod preparado kita sa mga pwede pang umabot na mga virus. Sigurado po ako na kinag ko pandemya, takot ang mga tao na mag-aling-aling, dawa gaon pa man kagayon, usad na amusement park. Kaipuhan ta pong itama akan na tong mga prioridad. Saan man po nabwa? Dalang ko po posibilidad na maging syudad naman po Banwaan. Usad po anabwa sa mga pinakanaunang banwaan sa di kanatong nasyon. Share tong marurugangan budget ka nabwa maging barangay halls pag naging syudad Banwaan nira. Arogang na budget siguradong migresulta sa mas dakol na programa sagkod proyekto ni mayor, sagkod ni kapitan sa barangay hall. Ang mindset ko sadi, kin gusto may paraan. Kung ayaw may dahilan. So yan po, we will explore the possibility of the cityhood of Nabwa, Camarines Sur. Saan man po buhi mga ngod ko, gibuon tapuan na sentro ka renewable energy sa di probinsya. Basado sa mga pag-adal, research, lakad akol pong energy sources sa buhi na pwede tang i-develop para magkaago kita mas baratong kuryente para sa ngamin. Hydro, biomass na ginigibot sa Kalabang-Ganguan, solar and wind, very feasible in buhi, Camarines Sur. Sa baong man po, iingawaan ko na Mother Campus ka Planetang Rinconada State University, suyan po Baaw. Kinagin matrayumfo BCC o Baaw Community College sa lindong kakanakong administrasyon bilang gov, share to po ako na mas magiging magayang pang eskwelanan pag mapondohan na galin sa nasyonal. Sinasabi ko kaninyo, mga ngud ko, nakita sana, pwedeng magingawan na ma-realisar a planong Rinconada State University. Takita, udaman po kitang sa diring eskwelahan na pwedeng makompetensya, sagkod maapektuhan, kausad na State University. Sa di man po bula, isita po ngamin na legacy project ko po sa Camarines Sur Medical Center. Nagamit, asin padagos na pigagamit. Ngayon na ako kita COVID-19 pandemic. Sa kamaturan, talagang plano kan, kibuhon na tertiary hospital. Kaya pag ako, sa ito na kamera, sa tabang po ninyo, magibo pa po ako sa mga paagi para mas mapagayon ang nasambit na hospital. Afuera kan, plano ko man po, bula, maging agri-hub. Plano ko po, Department of Agriculture, magkaag ko major rice processing center sa Bula. Langray po kalokasyon kabula para kabagay na sigurado po ako dakol na mga paratanom amig benepisyo sa good matatabangan ta pag natmok natapuan. Bato, balatan, syempre dili ta pwedeng malingawan. Magayon po pangaturugan ko kada rawang banwaanan pag-abot sa turismo. Sanguan, padagos po pigpatrabaho Pasakaw Balatan Coastal Highway. Galin po sa Barangay Odigon Pasakaw, 38 kilometers diretso sa Barangay Kamangahan, Balatan. Gusto ko po na ipadagos atin po para tangani makabot sa Barangay Duran, Kugit, mas mapahiwaso tinampo. Diretso po sa Triple P sa Bato, papaiwason ta po atin po, asin papaantuson ta po sa Tupantaw Albay. Trabaho, turismo, oportunidad, ang po mga maabot pag narealisar po patinampuan. Kinaipabiso ta po sa interong kinaban, CWC sa Pili, Gota Village sa Karamuan, kayang-kaya gibuhon sa Rinconada District. Adi pong mga sinasabi ko nga mga dadakulo pong proyekto. Kaya po ang pwede na mga pag-igutan sa maray para ma-realisar. Migtrabaho po ako sa bio para sa pag-asenso ka Rinconada. Malinaw mga ngod, asin kag igin ko, akan akong vision para sa distrito. Afuera ka kanakong vision, laomon po ninyo kaibakan na aksyon.
Ang pagpilita po sa congressman, diri po pwede ibase ta sana sa kinsisay na uban ng sadiring kunada. At dapat na pong silingan mga ngud ko, kinsisay mas makakatabang ka na to sa diring kunada. Kinsisay ako na napatunayan na malinig sa good maganting na track record. Lampas sa 300 congressman sa enterong Pilipinas. Kaya akay puhan ta na representante, so irerespeto sa kud iirunggon, aruki kong LRV, kong LRay, tanganing Maria Elizar, adi mga programa sa kud proyekto na pigmamauta. Mga ngud, mga kag-igin ko, sadi na po kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, migs Villafuerte sa Rinconada. Diyos mabalis po kaninyong amin. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Kaibigan mo na kakampi mo pa, si Senyor Birada, Frank Birada Sotero. And siyempre po, adi po boses sa likod ka Network News ka DWEB-FM. Kalin po yang siyudad ni Naga. 5 to 6:45 Network News, boses pong nairongag ninyo. Uda po iba, si June Lamasa Bernas. Opuan, si mga pagriba. Si Don Hugo po, nagpo-programa pa. And si Papa Rick, medyo timaan po lumamag na sana. Si Rick Arredo po. Rick Lagarto Arredo, amo po ang station manager ng 1 ka DWEB-FM, 99.9 Radyo Rinconada. And siyempre po, ang pinaka-hobby na miyembro ka DWEB-FM. Broadcaster sa loob pong 60 anyos. Pong kababayan, maksugman ana isad na barangay. Kaya kaipuhan po ang mga kababayan, diri kita magparaistar san baloy, iwag-iwag, pagbabago para sa futuro kakanatong pamilya. Salamat po. Okay, salamat Manay. Naggalas ako sa darwangan di Subaoy Manoy, Subaoy Manay. Sisay talaga kaninyo mas gurang na pangyaya. Anyways, sunod po may gunga. Siyempre galing po sa radyo natin Baaw. O yan ta si Tere Iraola. Tere? Salamat, Sir Benny. And maray na abon po ka na ito nga. Tama sa pag-invite. Actually nga lang suwan ako. Anyway, pero as media practitioner, kaya pa rin kong bumit ka. O nga ako po, direkta kay Dominic. Nicky. Just don't look, man. Kasi kakamin sa Iriga. Pero ako nga ako po, since na-mention sa bago na agway kapag kaisi sa IT, para labanan ka ang one social media. Ang Iriga City, LGU, bako lang sa Iriga, ngamin ni LGU, ginagamit ko ang Facebook nila to promote project, tourism. So sa pag-una mo raw, Facebook page ka Iriga, effective bilang gadget or medium, tangani po na ma-promote Iriga. And sa kontrobersiya, mas maray po masimbag mo na pa tukid matodo diri. Salamat. Ma'am Tere, ako ko nga. So, nga mo po, so controversy about me? Yes, para malinaw na. Unod tong controversy about me. Pag pa rin mo nagsusundo.
Adak eh. Sige. Para maklear na po sa ngamin, isi mo social media can make or unmake politician. So, pakiclear na lang po. Okay po. So, ngaranan ko naman po, total study naman kita and for formality, nakapag-file naman po kita kakandidasi. Kaya I think, kaya po subago, sabi ko, nagpapasalamat ako nung nag-abot ading Aldo na adi. Kumbaga, nagdagdag na sa kumpiyansa ko na finally, i-address ko naman ading issue na adi. Ratsyada pirang Aldo na or weeks ang nakaagi. Ginamit ko sa profile picture ko on Facebook. Nakamarins pa nga ni akong mask. Headliners, kuno. Kadakol po kaya kanguan sa social media na so-called na media guys. Tama? Sabi po, dating TV personality, TV host, kabit ng politiko. Kapag arog po kayakan, for me bilang galin po sa ABS-CBN and GMA, nagtrabaho po ako sa media since 2011. Para kan ako, kataon na akong magbayad king uno ang mga nanraraot. Kataon na akong magbayad kung uno ang mga intention kadi pong mga pages na adi. Kaya lang po, that time, sabi ko, ako gada, profile picture ko yan, tig side by side ko na nga ni. Aginibo ko po dahil isi kong manda kamaturan. Nagkinasang man nga ni, sabi nga ni kan, namas, sila grimas, namas. Nagsimbag po ako sa tono, sa to post na adto, sabi ko, di ko na po kamo pasakitan, mga netizens, ako po yan, ako po an. Yakad ako po nagtawa. Ako may mga sa media and they recognize ako sabi ko, siguro sa panahon ngawan na nasa tahaw kita, nasa gitna kita kang pandemya, the best way to address a troll is become a troll. Pero let's take the higher road. Ipabayad ko, alalawgan ko, angaran ko. Kamuman pong ratsyada rin ko na Bicol, luwas ninyo kung isa tinutukoy ninyo san. Ako po nagsabi si Gov. Migs. To tell you honestly, diri pa gobernador si Gov. Migs, bistado ko na pa iya, he's a good friend. And maski si Sal Fortuno, para ako nag-post sa picture na kaiba si Sal Fortuno, o si Sal Fortuno po na itong tinutukoy. Uncle ko po an. In fact, sadi po angod ko, sadi po ang pamilya ko para mag-attest kan. So, para po kan ako. Ako nga ni Days, bago ading Aldo na, ako nagsabi, Nikki, dirinay ka mag-file. Tangamin na bata mo, iluluwasan. Di ba po ngamin man agkubata? Pero willing po ang i-address kung ano man nabatanaan. Basta, king kamo man si Tubalyo, ipabayad man ninyo alalawgon ninyo. Sa 2021 nanguwan, siguro dahil pag nagayad ay isip bata, andian miglaban. Kaya nga niya, perpig para isipan po na mo unurawa tagline ko, nasasakitan ako. Sabi ko, never aatras, pero dapat perming patas. So, para po ka na ko, kung isinganin ninyo, the other night, down po Facebook, WhatsApp, Instagram. My question is, nabuhay man po ang mga lola na da social media. My question is, kung da social media, raw pag silang ninyo kanako, ako ba sukabit? Do you think I'm a good person? Do you think I'm a bad person? It's your opinion. But what I'm saying is, malinaw na ading act ko to file my certificate of candidacy. Malinaw po na ang gusto kong sabihin, gusto ko mag-serve sa Iriga. Gusto kong itao best ko sa Iriga. Tapos sadi pamilya ko, sadi ako nagdakalo, why not give Iriga the best? And nag-iba ako sa best na grupo, Team 1 Iriga. So, ite, nang abana ka sinasabi ko. Sabi na, di ako tawan microphone. Ayan po, my parting message is, bigkabayadan pa man po kita, lalong-lalo na ading mga leaders and siguro my role is be the example or the living testament na what you see online is not actually the person kung ano ang sa online anta. Ang social media ginagamit po to market a person. Pero it doesn't mean na 100% amo na yung nakamaturan. Isinaman po sa balyo kung ino at tinutukoy ko. Kaya, ngawan po na panahon may po na eleksyon, nakapag-file na ang kandidato, inuulataman po sa iba na mag-file na. Lalong-lalo na dati 40% of the population sa the Philippines, naka-social media. Ngawan po, nagtaas na po siguro 60 to 70%
King uno nababayad sa social media, deciding factoran ka mga butante, kung uno masasabi nila kakandidato. Lalong-lalo na ang one na nasa panahon ka pandemya, ago po kita mga sinusunod na IATF protocols. So, bawal ang mga, di ko po nga niisip kung pwede kita magburo barangay. Kaya, maging ano na lang po kita, wise. WISE, sabi nga ni kanila, kagasgas na word pag eleksyon. Pero, pag-isipan ta. And sana, pinagpre-pray ko po talaga na ngamin kita, maski ang mga igin ninyo, ang mga migsunod na henerasyon, magkaago discernment. Basta, ang importante, mapatama tanguan, matauta pagbabago, matauta kung ano ba ang dapat para sa Iriga. Ama lang po, Adto. Ay, thank you. Thank you very much, Kagawad Nikki. Sa kamaturan po, umanda ka mo ngamin. Talagang uusad-usaron ka mo. Normalan nga na panahon sa eleksyon. Amo po. Sa kamaturan, sunag nga ka mo, silala, agkuman mga basher. Agkuman mga basher. Ha? Kaya, mas nga ganay ako. Nabiktima naman po baga ako. Kapasada rin kunada. Kaya, normalan, just fight, do a good fight, lumaban sa sapatas. Ano? Ha? Ipagpadago sa mission mo, Kagawad Nikki, and God will show you the rest of the way. Okay? Okay. Masunod pong magyunga, adia talagang pabayaan na po ninyo, din ninyo din pagparaintindihon, o inuman na ayudang itataw ninyo ta, adi po pinakamayaman na taga-media, sa adi po interong Pilipinas. Ha? Pinakamayaman na taga-media sa adi po interong Pilipinas, lalong-lalo na sa adi Rinconada. Uday ba po? Siyempre, si Don Hudo! Thank you. Thank you very much, Sir Benny. Good afternoon na po, Team 1 Iriga. Di po kamo magtubod. Sa di ka magkuwata naka-Facebook. Day na. Team 1 Iriga, and siyempre si Tito Nonoy. Classmate ko po, naigin niya si Love sa La Consolacion Academy. Buko po akong mayaman sana po ako sa pagkikiiba. Actualmente, tapos pa sana po akong magprograma 12 to 1 sa 2DWEB. Talagang hinabol ko po, paspas so dalagan ko mountain bike ko, makayan sana ako sa ding 1. Alright. First of all, congratulations, Team 1 Iriga, headed by Arriba Oliva, and easy na, busy na. And akong idol, kumpadre, Vice Mayor Edsel Serrano di Maiwat. Di po kamo mag-inanakit. Aungaong ko po, siyempre kaparyukuman gwapo, kaparyukuman huben. Alangan man ako mag-unga ka ding mga medyo may edad ka na ko. Siyempre si Kagawad Jipte, naungaong ko, tamo ko man ka-level sa edad. So, Kagawad, bilang kita po pinakahuben na magiging konsyal ka, syudad ka Iriga. Istado po na syudad ka Iriga, ang mga taga-Irigang walang titibay sa sports. Paano mo pa po maipopromote ang kalakasan or pampalakasan sa di syudad ka Iriga, lalong-lalo na anak kanimong mayor, maray na mag-dribble, maray na magpasyot. Thank you po, sir. Question? Trivia muna po. Kung tungkol po sa sports, this is from my Uncle Frank Peñones. Iriga Sports Heroes, ako po kita Iriga Sports Heroes, ko 1915 to year 1920s po. Amupuan sa katauhan nila Sir Genaro Saavedra at si Sir Juan Tadoran. Mga champion po sila ko decathlon 1915 to 1920s, kaya dakilang onra poan ka natin. So paano po mabidbid ulit sports di ka natin? Siyempre unang-una po, tabangan ta po sa mga hoben na ago po talento sa sports na kandang hinihiligan. Habang hoben pa po sila, tabangan ta po silang i-develop anang kandang talento. Sa di po ka natin, isi ta pong sports, so basketball gani po. Pinagrepresentar po kita ko Iriga Oragons. So amupuan sa basketball team, pinagrepresentar po kita sa national na kompetisyon. Pinabaydan po kita nira sa Maray na Ngayaman. Saka
pinabayad po nila, king gawin po kakisig pusukan ng atletang Irigenyo. Kaya iba po nga ni sa tusungod ko, si John Retino, naging player po iya kadtong Iriga Oragons. Iya po ang pinaka-hoben. Kaya ato po, si John Retino, sungod ko po, iya po ang example po na anang hoben, kasyan po talento sa sports, sadi ka nato. Para po ka nakibagasan na pong sa basketball, maray po ang mga tagi-Iriga, kundi sa ngamin pong sports. Kaya ngayon po, ako po, susuportaran ko po ang sports, sadi ka natin syudad, lalong-lalo na po ang mga kaubenan, tas sira po ang nagdadarakan ang talento. Habang open pa, pag pre-practice na poan, mag-develop poan, mag-asenso po sira. Isa'y po nakakaisip, baka ako po kita madara sa pro. Ngani po, bagasan na pong basketball, boxing, baka po taga-Iriga, sunod naman ni Pacquiao. O pwede pong, dawa po nga ni Bagong Hoben, malay ta po si Tito Cleto. Iya po asunod naman ni Pacquiao. That's all. And anyway, lalo-lalo na po ngayon, kadakil na po ka excited na bumalik na po kita sa dati, maeda na po ang pandemya para po may showcase, may pabayad po ka taga-Iriga, hingga umno po kita katalentado sa sports. Salamat po. Thank you very much, Kagawad Jeff. Si Kagawad Jeff po, nag-OJT yan sa DWEB-FM. Kaya po, boses, talagang taga-radyo man boses. Abo po, so good luck kay Kagawad Jeff Tino. Thank you po, Sir Benny. Ako po ang teacher ko sa OJT po naman, Sir Benny. Ako po ang idol ko. Thank you po. Masunod po nga, kung si Mayor Rex Oliva, matibay mag-dribble, matibay mag-shoot. Sumusunod po nga, matibay bumirada. Matinding magbirada. So, sunod po nga, dahil ba? Station Manager kan DWKM Partido Alagad, kay Banaka DWEB-FM ngayon po, si Senior Frank Birada Sotero. Thank you, buddy. Good afternoon po, Attorney Ortega, sir. And sa pag-iriba sa Team 1 Council, congratulations. Gusto ko po hapoton si Kagawad Guevara. Kasi ako, for the information of the Team 1 Council member, nakaagum naman po ako sa Rinconada from Buhi. I am a native of Naga, pero sa naman po ako nag-uulinguan. So naiisan ko po ang sitwasyon sa Iriga kasi halos from day to day, nagpapa-Iriga ako, nag-aagi. Kay Kagawad Guevara, sir, Iriga City, igwaponin mga na-identify na Mines and Geosciences Bureau or the MGB, ng mga geohazard areas. Aram ta po, one of the problem in Iriga City, especially the past few years, flooding, agkuponin mga nangyayari landslides, especially sa mountain areas. As a member of the council, kasi we do understand, you as aspiring for a council member or councilor will focus on legislative measures to help the executive, Mayor Rex Oliva. So, ano po ang mga plano mo to address ini pong problema, lalong-lalo na sa mga na-identify na mga geohazard areas sa Iriga City? Thank you po. Salamat po, sir. Una po, dapat po i-prevent po ang pagputulkan ang mga pananim, ang mga kahoy, para po diri mag-create sa landslide or erosion, lalo na po sa mga matataas na lugar. And dapat po di po magparakwari para po at least diri po pagpara daanan sa mga tubig. And actually po nga aggo po ako pinaggibo na rugang po sa disaster. And sad po sana pong pagbabutang ko po ang Manab Action Tabang Center na pagpuon po tulos panggana ko, nagbutang pa ako ng programang project na and nakakibat po sana ang sa flood, sa pagbaha, pong road accident. Kasi ang mga disaster po pong mga aksidente sa tinampo and pong mga ilang. Tapos po sa communication. Kasi pong tulungan, ginibuhan ko po sa paagi na sa Tabang Center po, ang Manab Action, agko po ako mga gamit
and ago po ako mga kaiba na nag-training man po kami para pag nagbaha po ading iriga, adi pong kasentruan, ago po tulos kami responde. And ago po ako rubber boat, kompleto po ago po na life jacket, so mga roof, and so mga kaipuan po sa pag responde and napatunayan na po kasi kadakil po ka ng mga pigi-respondihan na mo, lalong-lalo na sa di kasentruan pag nagbabaha. Pagkatapos po, ago po ako mga lunadan, notabang vehicle, mga multicab po, tulo, para po kinag mga emergency, lalong-lalo na po kinag road accident, ago po mga nag-iilang, nadadalan sa ospital, ago po libreng panggamit kanda para may atid po sa ospital, and pong pagkuko, libre po an. And then pong pangatlo, sa communication po, nagbutang po ako sa free wifi 200 Mbps po, para po maski ida po iya kuryente, free charging po iya 24 hours. Po mga estudyante naggagamit, nagko po ako 20 nga cellphones para pa makatabang po sa mga estudyante para kinagko po klase, lalong-lalo na kinagko po mga exams na ida kuryente magamit po adto nira. So amo poan mga disaster na simpleng bagay na makataba po ading alang-alang para kadi mga taga-iriga. So salamat po, Diyos maray na apon kaninyong amin. Thank you very much kay Kagawad Boboy Manufacturing Gibara. And mind you, Kagawad Boboy, nag-unga ka mo dating barangay Kagawad sa Barangay Abelia and future city Kagawad of Naga City, Frank Virada Sotero. Sumusunod pong may kunga, siyempre, amodi, sumusunod na alphabet president. Paparatawi ka, alphabet. Laba kaya ka alphabet kung usad-usadon ko. Sunod na alphabet president sa Banabaw, station manager ka, DCKA Alagad. Siyempre, punong barangay, si Melvin Parayoga. Diyos maray na apon po. Mga kandidato, lalong-lalo. Vice Mayor. Tapos po, tadi po sa pulong ko. Tapos, simple campaign kay Attorney Ortega. Now, anpong unga ko, tadi po una kay Kagawad Kaayaw. Hindi umaayaw. Palaging gusto. So, anpong nga ko, since na sa edukasyon po, sabi, konsyal, permi po kita nguwan na kalamatam kading pandemya. Permi po kita na agko-blended learning, agko po inununong mga sistema, pauno ta po mapakaray anay. Sadi pong mga jóvenes, sadi po siya na iri. Okay, thank you po. Sige po. At ganipong di na ako magbalik-balik para po man po ki Kagawad pong tan. Maray po na paninindugan kadi. Kapitan man pati. Nguwan pong unga ko man tabi. Siguro, pakatapos mo po simbago na sa... Kagawad, pag-abot po sa food security. Agriculture po, nakulman sa diirig. Now, uno ta po, masiguro, pagkakaag. Siguro po, pagkatapos po, Kagawad Kaayaw, nakana sa Salamat po. Thank you po, Sir Melvin. Tama po ika sa panahon kading pandemya ngawan. Bagasa na po estudyante sinubok kading blended learning. Pati po maestra, lalong-lalo na po mga kag-igin. Nababayad ta po lugod sa kung mababayad po ninyo sa mga Facebook posts, mamamangno ninyo, suigin na agko-module, nagkakapot sa cellphone, sula ka busy lugod nagsisimbag, makag-igin ungod. Pero po isi mo po, sir, sa di po kaya iriga, since we have 5 different barangay units, dipisil po na asad sa na po asimbag o asad na solusyon kan. Para po kanaka, we have to make first a survey kung uno man po ang mga challenges na raranasan kalambang
area. For example po, iba man sa mountain unit, iba man po sa poblasyon. Maswerte a poblasyon in National Road because you have the internet accessibility. Pag abot man po sa ibang barangay units, Wi-Fi connectivity. So, ang magayon po guide po kadi Sir Melvin is first and foremost bago kita maka-formulate sa solution is mag-sit down po representative from the parents, representative from the school, and then po one representative from the LGU. Pero po, dapat po siguro mag-ako muna po kita pilot scheme kung paano po adigigibuhon sa lambang sektor. Iba po sa poblasyon, iba sa mountain unit, iba sa river unit, iba man sa Buhi Road. So para po as of the moment, pakisiginta po at trainings, lalong-lalo na para sa mga teachers because saan po nagpupuon, and at the same time, continuous orientation sa parents, sa students, and sa mga teachers. Amo sana pa to, Diyos mabalos po. Kagawad Pungtan, please. So, simbag mo po dabi sa nga pakipasa ang mikropono kay Kagawad Rudy Pungtan, ta Subago Batila, kading sibot. Very important siya Subago. Kagawad Pungtan, please. Hello. Salamat po, Papa Bini. Salamat, Kap. Ko lang kayo no nga. Siguro po, kadakal po ka nagagamit sa Facebook sa atin. Siguro po, bistado po ninyo si Nick Carizo. So, nag-compose po ka na kantang Dabugas. So, amupaan ko ako sa agriculture. Sa konseho po, pakakasigan po na mo na sa diiriga, magkakudakil na bugas sa diiriga. Sa paagi po ka na urog na pagtabang sa mga parauma, kaya puwan pong pakasigan, ana organic farming, taning mabawasan na gasto sa farm input, araw po ka abono. Alagad po, bukusan ng bugasan o mais focus ta, buko dapat na monocropping sana. Amo poan, salamat. Diyos mabalos po tabi, po Kapitan and soon to be City Kagawad Rudy Pungtan. Mabalos po. Masunod pong migo nga, amo di sa sinasabi kong di magparadalagan, tatibaad, mapadapla, maputula, iringgilya. Di lugod, makatilad. Usad man sa pinakahobi na miyembro ka DWEB-FM, siyempre, oy, Amateur Singing Contest Champion of 1955. 56. Tadi na po, si Edgar Malaya Mimay. O kumpleto yan ha. Good afternoon po kaninyo ngamin. Siyempre, una sa ngamin, ki Sir, ki Attorney Ortega. And siyempre, sa grupo po kaning Team 1 Iriga, Team 1 Kamsur. And kaninyo po ngamin. Ang pong kanakang unga, na gusto kong ungaan si Sir Klets Malang Rabago. Sir, diri po rirong ka mga taga-iriga, nasad po ikang negosyante, asad na kontraktor. And siyempre, bagay na bagay kanimo, in kaso ika paladen na komitiba ka infrastruktura. In kaso po sa linya ka infrastruktura, unuman po, kanimong maikukontribuer sa di syudad kading iriga. And paano mo po i-implementar o marealisar kading mga irigenyo. And ay karwa ko pong unga, kaning sadan sana, subago po kaya naisabi ni Mayor Rex Oliva na ding syudad ka iriga, tutulo ana Main Street o 3 Street. Paun sa basang po, ma-realisar na umiwas basang ana business center kading syudad Kairiga. Salamat po. Good afternoon po kaninyo ngamin. Lalo na ki Attorney Nonoy Ortega, Sir. Ed, ana simbag ko kan. Bali, ana pagmaka maswerte na ko tadi pagka konsyal. Ang Committee on Infrastructure. Ako po kaya, siguro magnalas ka mo,
pulis ako, tapos sana ko magkuha infra. Ako po kaya, naka-experience na ako, ngamin na pinagbantayan kong politiko, minsan, nababayad ko ang mga lakad na ginigibong mga program of work, iyanan sa DPWH, sa DBM. Kaya, po, agkuman ako access san mga naditilang kong senador, arki Senator Tatad. Kadto, lang kuwakan sa mga proyekto na kinsari, na migian kami. Ako'y nagkakabot ko papilis, so kaya klet, yung program, dali mo dito. Kaya amo yan, naka-arko ako. Kaya po, ako ay edad ko 53 years old na. Juan po, san sa diri kong barangay, agkupusan mga tinampukad to. Panahon pa ni Mayor Villanueva. Mga siguro 5 o 6 na dekada ng lubak-lubak. Juan po, so mga tausan Santo Domingo, po, nag-aadrangay, narinig ko na ang kalubak na pigaagyan sa damulag, mga paguyod. Juan, ako po, abang santo ko narinig ko, sa tatao man na kuha ko sa style kin pauno pag-ayat sa pundo, nakiusip ako ko Attorney Batocabe. Dati ko man na VIP escort. Kaya sinabihan ko si attorney na kung pwede, mapaprograman ko ding tinampo sa di tunggalan sa Tupabi Victory, Palanasyon, at tong parang circumferential road. Kadto po, 50 taon na siguro o gumurang pa ka na lagang kalubak-lubak. Nguwan po, anpong ginakuang kusahan, agkusan daruwang politiko na nakaila, uban na sa pabalik-balik. Nabayad, pinang di niya mabayad sa tuupod nila. Nguwan, pwede man na iayat sa mga senador. Ako kanina, bagaman akong estado ka mga senador, na makakaayat ako, mga kuwa. Kaya, anak kuwa kan, tapos ang sira ginibong effort na 50 taon, 5 taon gayud sira serbisyo itong o siyam na termino, o 10, lampas pa, di man nila napag-ibo. Nguwan, po, ngaminan, tinatinampo, ka mga iniyatang ko sa pundo. Kay banasan si Congressman Sal Fortuno. Na kaya napakaraya ng Santo Domingo, gusto ko man ako po, sige man libot ko. Anpong nababayad ko san kuwa, nababayad ko sa buong Iriga, ana mga farm to market road na mga parauma, mga farmers na naapektuhan, at diri nila nadadara sa di syudad. Diri nila na tong mga produkto nila na dapat ang mga parauma sa mga farmers makumita man sila kana tamang presyo kana produkto nila. Kaya po akaipuan sa diiriga ana ang mga access road na kaipuan. Agkupungan isan mga nakapending na access road sa Albay to Camarines Sur, San Pulanggi. Pwede man na iayat. Natatadin nila inaayat. Mga anang LGU, mayor, sadi. Dapat ayatin nila yan. Kung kaya nilang umayat, kaya nila. Isa ganing pulis, kaya ako. Kaya po, di po ako, insertin ako, matabangan ninyo kami, na ibutang sadi. Gigibong ko na dapat kong gibon na diri pa ako sa politika, nakakaayat na ako sa mga sa mga proyektong dapat kong daran sa Iriga. Kaya po, Diyos mabalos ka ninyo amin. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection.
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan at tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Let's sa Balang Rabago. Thank you, sir. Masunod pong migo nga, siyempre, galing po sa DCKI, RPN. Wala po iba, kundi si Joey Habana Lim. Pinsan. Pinsan, marena pagkahapon sa intabos, kabisita sa tikpan na Iriga, sa pahingenot kan masunod kalde kan syudad. Si Pinsan Bini po kaya Pinsan ang ngarapudan mi kayanta, ang lolo ko, more than 20 years, nagmayor sa Banwan po kan Bula, si Moises Sabana Sr., ama ni retired prosecutor Manuel Habana, ang tugang niya, ang mama ko, pagtugang sinda, aki sinda katong dipuntong former mayor. Kaya ang pamilya ni Pinsan na Bini haros magkairibanan sinda kaito sa munisipyo. Digdi po sa
Team 1 Iriga, kasubago, dinadangog ko hasta sa ngunyan, ang sa indo pong mga planong bibuhon. Sabi ko, tama si Vice Mayor Rex Soliva na bakong suba-suba ang pagserbi sa publiko. Na dapat, agko kataki ara, authority, responsibility, specialmente po ang accountability na subject for scrutiny, scrutinize, subject for criticism. Kaya sabi ko nga sa programa ko, kung may mga hilang man kamo sa puso, nakaw maglag sa politika. Diba, tadtadong kamo ning issue, tadtadong kamo ning reklamo sa korte, maotsan kamo sa atake sa puso, all sa alta presyon. Pero dahil po sa mga kwalifikasyones na nadadangog ko sa lambang saro, pero nga niya ako mangyayari itong 10-0 na ipinaglalaban ni Vice Mayor to be Honorable Incumbent Councilor Dawa Turog Piding Gisungon sa ngaran ng pagserbe Honorable Itzel Dimewat. And dadangog ko po na ang pagbabago iyo na ini. Kuning kaso talaga swerte yun po ang grupong ini ni Mayor Rex Oliva, siguro grabing pagbabago. Dadawgon tanangan niya ako ang first class sitting Naga City. Baka mabaliktad pag-abot kang panahon maging class C ang Naga or ang Legazpi, maging class A ang Iriga City. Kung magkaigo kita ng public hospital, public university or local colleges, asin mapakusog ang gabos na pang social services. Naku po, Diyos ko, pati ng road concreting, sabi ni Mayor Rex Baad mapakaray pa. Naku po, Diyos ko, nyako, ang Iriga City baka magabot ang panahon maging first class city sa enterong Kabikulan. Dahil ko na po pagparalo yun, tabaka makurinti mang kudigdi. Tako nang nagdidiskurto sa tubangan ninyo. Si Gigi, gusto ko. Palagpakanta po. Gusto ko nga ni, dapat gusto tagabos, ano? Iyong gusto kong ungaon. Kung in kaso po, yaong ka na nakatukaw sa konseho. Lalong-lalo na, napakabagay mo dyan eh. Pagayon pati, pasiring lumang kagawad bit. Anyways, anapot ko po, unosad na, ano po, itong konkretong lakdang mo o propwesto nganing marisolbiran sa rupading problema sa Adi Iriga at pagbabaha sa disintro, lalo na pag linalamasa kita nin makusog na oran, daradara kan makusog na bagyo. Iyan po ang problema kan business sector, problema kan motorista, problema ka ngamin. Lalo na sa pagsaod mo, maluwas ka, intiro kang basa. Ano po ang pwede mong maitabang sa problemang inikan Iriga? Thank you so much. Salamat po, Sir Joey. Upakantaman po si Gigi Vargas. Tama po ato, magayon po su obserbasyon na grabe po ang problema sa pagbaha sa Iriga City. And ako as an environment advocate, gusto ko pong masimbagman, itauman na opinion ko, king unuan na konkretong solusyon para sa pagbaha sa Iriga City. Unang-una po, importante na suportahan ta sa proposal usad sa mga platform of government ni Governor Mix Villafuerte na i-revive so Bicol Basin Program. Nguwan, adto po kaya it's back up po adto sa World Bank study. Ibig sabihin po, importante na adto ma-revive nganing pagbaha bukulang po sa Iriga City maresolberan. Ta pagbabaha po diri po an magpipili sa syudad. Diyan magpipili na nguwan migbahasa na sa Nabwa. Ta pag nagbabaha po sa Nabwa tal kumista migbahaman sa Iriga City. So importante po ang amin na LGU sa diring kunada suportahan ang malanggayon na plataporma asin programa ni Governor Mix Villafuerte patungkol sa pagbaha. Pero po, importante na diri lang kita mapupundo sa infrastructure approach. Importante po na sustainable na approach. Similar po to the ridge to reef approach, kay puwan po ang solusyon sa pagbaha magpuon sa kabukidan na dapat po matawan sa tamang giya, masuportahan ang mga paratanom ta sa kabukiran, king uno ang mga tamang kawoy, uno ang mga tawang crop na dapat itinatanom, taminsan
mapapasala pag maray na programa o maray na giya galin sa gobyerno. Pangarwa po, pag-abot po sa di poblasyon, king sari po, nakamamati talaga sa pagbaha. Importante po na balikan ta, pag-adalan ta, urban planning ka city. Balikan, adalan, ana ordinansa sa solid waste management. Tanganing, maintindihan po ka mga tawo, kinngata ta kaipuwan tang, disiplinaan asa dirita pag-abot sa plastic pollution. Kay puwan po, maintindihan ka mga taga-iriga, not just through laws or ordinance, but through proper implementation sa paghalal sa maray na leader, sa maray na mayor, arag ni Mayor Rex Oliva. Kasabay ka magayon na ordinansa na ipapaabot ka ng grupo, asin kusog kang buot kang mayor ta, mapaintindi sa mga taga-iriga na kaipuhan sa sakripisyo, kaipuhan sa disiplina para maresolberan ang problema ta sa pagbaha. Ngayon po, ako po naniniwala na kaiba atim wan iriga sa liderato po ni Mayor Rex Oliva, masadpuan sa priority ka grupo. Maraming salamat po. Thank you very much, Kagawad Gigi. Sa kamaturan po, ng amin na taga-media, gusto nang ungoon si Mayor Rex Oliva, ag si Aisi na, busy na, Kagawad Edsel Dimawat. Kaya sana, agko irit si Don Hugo. Ha? Agko pa po sa daw nga si Don Hugo, kaya pamiluhon ta, pagkatapos kadi, igigisa ta na si Mayor Rex Oliva and Vice Mayor Edsel Serrano Dimawat. Don. Again, thank you very much, Kuya Benny. Natuka po kaya akong magparaunga sa mga hoven. Amo di talaga swerte kong uwan. Kaya anpong ungaong ko naman, anpong siguro amo na di pinakahoven sa dilinyada, amig balik na konsyal, Piwi Gascon. Konsyal, isi kong padagos, sadi po ako na destino, ako po retired fireman. Na-destino po ako sa Iriga City Fire Station sa nagkapirang taon. And then, konsyal ikakadto. Baga na po, ika po nag-introducer ka na information technology. Pauno mo po ngawa na panahon na kadakol na ka-platform sa di social media about information technology. Pauno mo po kaplanuan mo in kaso makabalik ka sa konseho, kasyudad, na ma-converter para sa livelihood ka kanatong mga ordinaryong namamanwaan. Salamat po, sir. Tama po na sanguan nasa modernong pagbuway-buway na kita, nadawa nung sektores sa di kinaban, puro na naka linya sito information technology. Adi pong syudad kading Iriga, kin ma-isyan po ninyo, ako po baga pinagtutugruksan information technology. Saan po ako kung nagparaagi kan na ma-accredit sa PESA. Saan po accredited ka PESA. Ngayon po kinading grupo na laumon po ninyo na po gigibunta call center. Call center po. Pag sinabi ng call center, kadakil kami kikater kan. Sa salita negosyo, boarding house, kainan, puro po ansan. Ngayon po, lalong kadaklan mga work at home. Mga call center work at home. Importante po, na call center sa Sida di Iriga, mag-materialize po. Pag-ila po kabagong mayor ka Sida di Iriga, mig po na po na call center. Laumon po ninyo yan. Pag nanggana po ading grupo na mig-operate na po na call center sa di po Iriga. Salamat po. Thank you po, Kagawad Piwi. Sa kamaturan, so dalawa ko pong higin. Pareho pong nasa call center, pero bukong ordinaryong call center agents, kundi ako naman sila mga pwesto posisyon sa dalawa pong call center sa Naga. Kaya talagang dapat talaga maging sa Iriga, mag-boom call center ta, maray pong magtao sa sweldo pati sa mga empleyado. Okay. So, sabi na po kita kay Mayor Rex Oliva, kaya kay Easy na, busy na, Edsel Serrano Dimawat. Sa kamaturan, nagparatext na kanako, ako ngaya mauna. Pero, itataw ta onra sa bisitang taga-media sa Dingawan sa Siyudad de Iriga. Ang sinasabi kong bisita tang taga-media, amo po boses na narong ninyo, 5 to 6:45 in the morning
sa Network News kan DWEB-FM 99.9 Radyo Rinconada. Uday ba po? Si June. Tandaan ninyo aga ha. June Lamasa Bernas. Marinapon po sa inyo, Gabus. Iba man ang press ko sa Iriga. Ang introduction sa mahapot, mas malupit sa introduction ka mga hapoton. Anyway, good afternoon po, Team 1 Kamsur Iriga. Pig-invite ako ni Benny na magdigdi sa Iriga City. Pero, tama-tama nagkatungod sa kuya si Mayor Rex Oliva. Alam mo doon na, sabi nga ni Mayor Rex, bago ang question, manifestation muna. Naanudang ko yan sa imo sa Sangguniang Panlalawigan. Maswerte ang mga taga-Iriga pag si Mayor Rex Oliva, iyon butuan nindo. Mayo kayo ng isyo kung nadangog eh. Mayo kong isyo nadangog digdi kay Mayor Rex Oliva. Kiriban kay Vice Mayor Edsel Di Mayubat. Number 1, nasukulan kan mga maray na ma-leader sa sarong LGU, loyalty, bistado ko ang duwang iniyo. Ever since ako nagko-cover sa Capitol sa Sangguniang Panlalawigan, mga Villa Fuerte, si Mayor Rex and si Edsel, si Vice Mayor Edsel. Now, ang question ko tabi, aram mo kaya Mayor Rex, ang Iriga na branding na all the year round, puros na sa na politika. Bako akong taga-Iriga, coming from Naga City, kumbaga si mga nadadangog kong mga news, alas na sa na politika, si pagkatuning serbisyo may politika. Paano tapo bapagon ang branding na inyo? And number 2, paano tapo ayuson ang relasyon kan Sangguniang Panglungsod and of course kan executive na may mga previous incident po na gusto kang executive kang Iriga daw habo ka majority kan Sangguniang Panglungsod nangyayari because po kang review sa Sangguniang Panlalawigan. Thank you very much po. Tungkol po sa relasyon kang executive sa Legislative Department, ang mga elected local officials are being required after being elected na mag-attend kang ELA. Iyon ang executive legislative agenda na kung saan inilalahad yan ang mga programa kang executive department o ang mayors kaibanan ng mga department heads saka ang legislative na kung saan kaibanan ang vice mayor and mga kagawad na nagkokomponer kang legislative department. And dyan dapat magkasundo para malinaw ang landas na tatahakon kang duwang separadong branches kang mga local government. Kang mag-attend kami kang ELA after being elected way back 2019, 2 months after our election, malinaw na pinagladuman kang executive department ang programa, mga plano, ang activities sa kaserbisyo na itatao. Malinaw after makonsolidate me ang mga plano na hinapot nga ni ako, if I am willing to support ang mga programa kang executive department, klaro po ang sabi ko sa INDA. I am very much willing to support 100% for as long as it will not violate the laws and orders and iba pang issuances kang national government. And that pinapatunayan mi po yan, kaibanan ko si Kagawad Edsel Di Maywat, si Boboy Guevara, and now with Kagawad Patitino na nagsusuporta kami. Dahil malinaw man po dapat na kung nag-uyon ka sa sarong programa, proyekto o serbisyo, suportaran mo. But there are instances na talagang sa samuyang pagtubod, kaya man dapat dahil may nava-violate. In fact, they cannot explain ang nasa executive department kung ano ang mga dapat ipatupad
kung ano ang mga legal basis ninda kayan, kaya yan dyan nagkaka-problema. Kung ako tatawan po ng pagkakataon na mamuno kang executive department, malinaw, klaro, ang gigibuhong ko. I will lay down my programs, projects, activities, and services and will present the same sa sangguniang panglungsod para suportaran. And rest assured, it will not be violating any laws, orders, or issuances. Para sa kapakanan, sabi nga din ni Erap Kayan, for the common good of the for the common good of the greater people, ako kang nagkakapirang katao lang. And sa sinabi mo po na ang politika sa Iriga, tabi Jun, nagaropermeng yaon dyan ng politika sa Iriga. Ang politika ko, pag may election lang. After being sworn into office, ang ginigibo ko, magtrabaho. Kung ano ang dapat gibuhon, kang pinagsumpaan kong tungkulin, iyan po ang pinaggigibo ko lang dahil ang politika ko pag may election lang. Pagkatapos kang election, magtrabaho na kita, tapos para sa ikakarahay kang kagabisan. And sa sangguni ang panglungsod po, right after our election, dati hinali dyan itong mga paghagad kang giya, kang mahal na Diyos, and because of the resolution sponsored by Kagawad Patitino, naibalik mo ito po. Kaya before our session starts, nagkakaigwan ng prayer for divine guidance na ang namumuno, bakulang hali sa Roman Catholic Church, kundi hali sa ibang interfaith organizations na naggigiya sa muya. And dyan, ipinag-i-expound o pinag-i-explikar kang samuyang mga bisita dahil kada bulan ang syudad kang Iriga po may core value na pinagsusunod. So pinag-i-explikar dyan. And it is very nakakamundo na kung ano ang pinagtutukdo na core value kang syudad, karo po dain nagigibo. Dahil mismo ang Facebook page kang syudad, minsan nagpapaluwas ng mga sala na informasyon. Karo nagagamit pa ang Facebook page kang syudad ning pagpresentar ning mga informasyon sa publiko na bako man itong maninigo sa katanos. Kaya yan lang po ang kung kita tatawan ning pagkakataon, ang core values kang syudad dapat gibuhon ta. Kung sinasabi kang core value kang syudad na dapat maging tanos kita, kung sinasabi na maging honesto, hindi kita magparapasiwalat ng mga fake news o ano pa man na bareta na bako man totoo sa kakapani-paniwala. Yan lang po. Thank you very much, Mayor Rex Uliba, sa imo pong kasimbagan. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.